Welcome to News 5 Everywhere. Sa mga embahada, tumatakbo ang mga kababayan nating OFW kapag nagkakaproblema sa ibang bansa. Ito ang itinuturing na kanilang safe zone sa labas ng Pilipinas. Pero kamakailan, 3 OFW mula sa Middle East ang lumantad para isiwalat ang di umano'y pambubugaw at pangmomolestya sa kanila ng ilang labor official sa mga embahada roon. Ang kapalit daw nito, ticket para makauwi na sa Pilipinas. Naiiyak pa rin si Michelle sa tuwing naaalala niya kung paano raw siya pinagtangkaang molestyahin ng isang labor official sa Riyadh, Saudi Arabia nito lang Mayo. Hinalikan niya po ako dito, tapos nadampian niya po yung labik ko, pero gumano na lang po ako. Tapos sabay hinawakan niya po. Sabi ko, sir, wag naman po, sir, wag po ganyan. O, sir, may tao, sir, may tao. Kaya nagtatakbo na po talaga ako. Isa lang si Michelle sa 3 OFWs mula sa Middle East na lumantad sa TV5 para isiwalat ang Anilay Sex for Flight scheme. Ang kapalit daw ng pambabastos na ito sa kanila ay tiket pauwi ng bansa. Yun nga po yung nakakalungkot. Na dapat po sila po yung tumutulong sa amin eh. Gusto pa po nila mag-take advantage. Kasama ni Michelle sina Annaliza at Angel sa Bahay Kalinga. Ito ang center na takbuhan ng mga inaaping OFW sa Riyadh. Si Annaliza, 4 na buwan na raw nakatenga sa center. Sa normal na proseso, dapat ay sa loob ng 2 linggo, mapapauwi na sa Pilipinas ang katulad niya. Libre rin dapat ang tiket hanggang sa makatanggap ng isang alok. Tumakbo kami ng Bahay Kalinga or ng Philippine Embassy para po mabigyan kami ng maayos na pagtanggap sa amin o maayos na pag-uwi namin ng Pilipinas o pabalik. Wala kasi kami mga pera pambili ng ticket po. So, nangyayari po minsan yung dinig-dinigan na bebentahan ka ng ticket o kaya naman kailangan mong sa ibang opisyal para lang magkaroon ka ng ticket. Si Angel naman, inabuso ng amo, kaya napilitang tumakbo sa embahada. Gaya ng kanyang kasama, inalok din siya ng part-time job para raw maasikaso ang kanyang repatriation. After 2 days niyan, may tumawag sa akin na sa Polo OWAD din na lalaki. Nagpakilala siya sa akin, Muhammad. Inalok ngayon niya ako ng ticket. Simple lang naman daw ang gagawin ko. 1 night stand lang naman daw. Kapwa tumanggi ang 3 na pumayag sa alok na Sex for Flight. Sa tulong ng isang NGO, nakabili sila ng tiket para makauwi. Si Akbayan Party List Representative Walden Bello ang nagsiwalat ng Sex for Flight scheme at sa kanyang pag-iimbestiga, alam ng ibang empleyado sa mga embahada ang nangyayari. Hindi pa lang lamang Sex for Flight kundi running sex prostitution rings dun. So, matagal na pala nilang gustong ilabas ito at malaki yung hinanakit nila, especially towards yung mga superiors nila, na hindi nila pinapalabas ito o hindi, walang aksyon tungkol rito. Ipinaliwanag naman ni John Monterona ng migrante kung paanong easy money para sa mga sangkot na opisyal ang Sex for Flight scheme. Doon papasok ang indecent proposal. Meron kaming prospective client na ito pwede kang magkapera in exchange of, alam na natin, yung flesh for money. So yun yung bugawan, sinasabi, o prostitution, to say it clearly. Pinauwi na ang 13 opisyal mula sa mga embahada sa Middle East para ipaliwanag ang kanilang sarili sa isang investigasyon na ipinatawag ng DFA. We don't understand why there is exploitation happening in terms of getting tickets because the tickets are in one way or another guaranteed. Para sa legal expert na si Attorney Mel Santamaria, kung paniniwalaan ang reklamo ng mga lumantad na OFW, malinaw ang ilang paglabag. Article 245 ng Revised Penal Code. Sabi ng batas nito, pag sino mang lingkod bayan ang gumawa ng immoral na pakikitungo o humiling ng isang malalaswang sexual favor sa ating kababayan para lang makuha o ganapin nila ang kanilang trabaho, pwede silang parusahan hanggang 6 years imprisonment.
Humiling naman ng independent body na mag-iimbestiga si Bello para raw maging patas ang investigasyon. Ayon kasi sa migrante, hindi na raw bago ang ganitong mga kaso. Ilang reklamo na raw ang idinulog nila sa DOLE at DFA pero nabaliwala lang. Sa tingin nga namin talagang hinaharang. Kasi nga, sabi ko nga, 1998, 2000, 2002, 2004, may mga high-profile cases kaming dinudulog sa media, sa publiko, at maging sa mga concerned government agencies through transmission ng mga documentations na nakukuha namin. Kaya ang problema, hinaharang nga ito, tapos pinagre-retract ang mga biktima, pinagagawa ng statement, in exchange na mapauwiin sila ng madali, bibigyan ng financial assistance pagdating sa Pilipinas at salbo, hindi na sila pagsasalitain. Nangako naman ang Malacanang na may mananagot sa pagkakataong ito. Nasa 80 kababaihan ang nooy kasama ng mga biktimang ito sa Riyadh. Anila, marami pang tulad nila ang natatakot magsumbong. Takot po yung nararamdaman ko. Hindi ko po talaga ini-expect kasi matinong po siya, mataas po na tao siya sa gobyerno. Pero kanina, 2 biktima pa mula naman sa Al-Kubar, Saudi Arabia ang eksklusibong lumapit sa TV5 at pinalakas ang expose. Tulad ni Maria na pinangakuan na hahatian raw ng opisyal sa 500 riyal o 5,500 pesos na ibabayad sa pagbugaw sa kanya. So ini-expect ko po mga part-time na pagtatrabahuhin kami sa bahay na maglilinis. Pero nung po pala, okay lang ba sa iyo kahit negro, kahit Indiano. So doon ko po na-realize na yung trabaho, ibang klaseng trabaho. At si Lorna na ginawang sex slave ng isang opisyal. Parang asawa-asawa, kasama sa bahay, gagamitin. Wala na talaga rin ako makapitan talaga. Kumbaga, takot na rin. Sa puntong ito, habang dumadami ang umaaming naging biktima ng Sex for Flight scheme, humahaba na rin ang listahan ng nasasangkot na opisyal, isang katotohanang mahirap tanggapin ng mga naging biktima. Sila nga ang tinatakbuhan para maiwasan yung abusuhin ka ng ibang lahi. Bakit sila ang gumagawa? Kapwa Pilipino po yun. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.